Lo, kumusta? Mukhang hindi ka yata tumatanda ah. Parang isang araw lang akong nawala sa lugar na ito ah. Dahil tignan mo naman, batang-bata pa rin ang itsura mo. Loko ka talagang bata ka. Sana, nagpasabi ka man lang na ngayon ka pala uuwi para nasundo kita sa bayan. Siyempre, sorpresa nga po yun, Lo. Ano ka ba? Grabe, excited talaga akong makauwi, Lo. Mas gusto ko pa rin talaga dito sa atin. Siya nga pala, Lo, may mga pasalubong ako sa inyo. Mga chicharon, opya, mga pagkain at mga damit. Para naman makabihag pa kayo ng babae. Kahit kailan ka talaga, Daniel. 65 na ako. At isa pa, hindi ko papalitan ng Lola Emma mo. Maiba nga pala ako, Lo. Sino po ba yung binurol kay Mang Romy? Dadaan sana ako. Kaso may mga dala ko eh. Baka hingiin pa ito. Yung anak niya si Tata. Pasok ka dito. Magbihis ka at magpahinga ka muna. Galing ka pang Cebu. Tiyak akong pagod ka. Maghahanda rin ako ng paborito mong paksiw. O sige apo, magpahinga ka na muna. Ano po ba ang ikinamatay ni Tata? Nakatagpo na po ba siya ng katapat? Magtigil ka nga, Daniel. Kita mong namatay na yung tao eh. Kung ano-ano pa ang pinagsasasabi mo. Sige at may aayusin pa ako. Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na ito ay mula sa isa nating kabaryo. Karanasan ito ni Daniel. Tandang-tanda pa ni Daniel. Buwan iyon ng Abril sa taong 1971. Umuwi siya ng Maguindanao dahil panahon ng bakasyon. Sa edad na 22 ay nasa sekundarya na siya sa kursong marino at nabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa lungsod ng Cebu. Ginagawa naman ito ni Daniel kapag panahon ng bakasyon. Pero iba ang pangyayari sa taong ito. Umabot na siya sa ganyang edad pero hindi pa tapos ng kolehiyo. Gawa nga ng kahirapan sa pera. Masakit man sa kanya, ay kinakailangan niyang iwang mag-isa ang kanyang lolo Carding. Nabubuhay naman ang matanda mula sa perang ipinapadala ng mga anak niya na nasa Maynila na noon naninirahan. Ayaw kasi nito na umalis sa lugar dahil minsan na siyang nagpunta ng Maynila pero hindi naman siya sanay sa lugar na maingay. Sa katunayan niyan, nagkasakit pa nga siya kaya minabuti niyang bumalik at manatili sa liblib na baryo sa probinsya ng Maguindanao. Kinagabihan sa araw na iyon ay nakipaglamay itong si Daniel. Doon sila nagkita-kita ng mga kababata niya. Nagsugal at may konting inuman at doon niya nalaman ang tunay na dahilan sa pagkamatay ni Tata. Bahagya pa siyang natawa dahil ang sinasabing dahilan ay pinaslang daw ng aswang itong si Tata. Pero lahat ng nakasama niya sa mesa ay purong seryoso. May sumita pa nga sa kanyang pagtawa. Kahit hirap sa kanyang isipan na tanggapin ang dahilan, ay inintindi na lamang niya ang mga tao hanggang sa umuwi siya bandang hating gabi na. 5 bahay lang naman ang pagitan mula sa kanila. Olo, gising ka pa po pala. Sana sumama ka na lang po sa akin. Balita ko hindi ka pa daw po nakikipaglamay. Pero alam mo, Lo, nakakatawa naman yung dahilan. Pinaslang daw ng aswang si Tata. Nakahanap ka mo ng katapat yang si Tata. Napakahambog ba naman yung taong yan? Alam mo ba, Lo, kaya Tata ang tawag ko dyan. Kahit mas matanda sa akin. Dahil yan sa ginawa niya sa akin dati eh. Naalala mo nung sinapak niya ako ng walang dahilan? Kaya nga ako hindi dumalaw sa patay kahit 3 araw na yan nakaburol. Dahil totoong biktima ng aswang si Tata. Kaya ikaw, Daniel, matuto kang irespeto ang mga bagay-bagay. Alam ko na hindi ka naniniwala sa aswang. Ilang dekada na ang nakalipas noong huling may nabiktima ng aswang sa baryong ito.
Buong akala ko ay tuluyan na silang naglaho pero hindi pa pala. Ano ba yung sinasabi mo, Lo? Anong aswang? Nagpapapaniwala kayo sa ganyan? Sige, Lo, inaantok na po ako. Matulog na rin po kayo ha. Huwag mong isiping masyado yan, baka bangungutin pa po kayo. Kinabukasan naman, habang kasama ang mga kababata ay kaswal na, binuksan ni Daniel ang usapin tungkol sa pagkamatay ni Tata. Naging seryoso ang mga kausap at sinabing hindi niya dapat basta-bastang banggitin ang bagay na yon. Gawa ng pagkausyoso ay naikwento ng isa ang nangyari. Ayon dito, isang gabi, umuwing lasing itong si Tata. May nakaaway pa nga itong kainuman kaya pinauwi na lang siya. Hindi pa man gaanong nakakalayo ang lalaki, ay narinig na ng mga tao ang pagsigaw nito. Noong una ay inakala nila na sinundan si Tata ng nakaaway pero iba ang nasaksihan ng mga tao. Isang nilalang na mahahalin tulad sa isang halimaw ang kanilang nakita. Malaking katawan na ubod ng itim, may mahaba at maputing buhok at may dalawang sungay sa noo. Kitang-kita nila ang pagkalmot nito sa dibdib ni Tata at hinugot ang puso. Matapos nito ay tumakas na ang nilalang at simula noong gabi, nagdulot na ng takot yon sa buong baryo. Dito na napaisip itong si Daniel. Alam niya na hindi magsisinungaling ng ganito ang mga kababata dahil kilalang kilala niya ang mga ito. Oo, mapangloko pero hindi sinungaling. Batid rin niya sa itsura ng mga ito ang takot. May bahid na siya ng paniniwala ng magsalita ang kanyang lolo kagabi. Pero mas napatunayan niya na ngayon, base na rin sa testimonya ng iba. Samantala, nang makauwi siya ay may matandang bisita sa kanilang bahay. Ngumiti ito sa kanya habang papasok siya ng bahay. Nasa balkonahe kasi ang dalawang matanda. Hindi rin naman kasi kalakihan ang kanilang bahay kaya naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Baste, ano na ang nangyari sa paghanap mo sa nilalang na yon? Sa ngayon wala pa. Masyadong mailap ang aswang na yon. Pero huwag po kayong mag-alala. Magtatagpo din ng landas namin ang gabunan na yon. Basta igihan nyo lang ang pag-iingat, lalo na sa oras ng gabi. Muling nanumbalik sa aking alaala ang nangyari noong bata pa ako. Diyan mismo sa likod ng bahay na ito. Tatagan mo ang loob mo, Karding. Pilitin mong huwag matakot kung sakali man. Alam ko mahirap pero kailangan. O sige na, tutuloy na ako. Sisiguraduhin ko na hindi magtatagal ang pag-asik ng lagim ng mga aswang. Maraming salamat, kaibigan. Mag-iingat ka at naway protektahan ka ng may kapal sa iyong pagtugis sa nilalang na iyon. Napaisip si Daniel kung anong klasing tao ang matandang si Baste. Para bang ito ang pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo na tumugis sa aswang. Pero napakatanda na nito kumpara sa kanyang lolo. Papaano malalabanan ng matandang uugod-ugod ang isang aswang? Sumilip naman siya mula sa bintana at nakita niya si Basti na papalayo habang bumubuga ng makapal na usok mula sa tabako nito. Maya-maya ay kinausap niya ang kanyang lolo at dito niya nalaman na isang ermitanyo pala itong si Basti. Mas nagiging komplikado pa sa kanya ang mga nangyayari. Noong una, aswang. Tapos ngayon ermitanyo. Para bang ang hirap paniwalaan ng lahat. Sa maiksing panahon na umalis siya sa kanilang baryo, ay tila isang panibagong lugar na ito sa kanya. Bagamat ito na ang mga natuklasan niya, ay tila malabo pa rin sa kanya ang lahat. Iniisip niya pa na sana ay nasa panaginip lamang siya. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang lolo tungkol sa pag-alis tuwing gabi. Hanggat maaari
ay hanggang sa lamayan lang siya. Tumugo naman siya sa tagpong yon ng matanda. Sa ikalawang gabi, nang lamay noon ay napasarap ang kanilang inuman na magkakaibigan hanggang sa kailangan na nilang samahan ang isa dito upang ihatid. Sobrang nalasing ang kaibigan niyang si Alfredo. Karamihan sa lakad nito ay paatras na. Magkasama sila ni Pitong, kaibigan din niya, na inihatid itong si Alfredo. Sa kanilang paglalakad ay may nasipat silang lalaking nakatayo sa mismong gitna ng daan. Magalang na bumati itong si Daniel at sinabing maghahatid lang sila ng kaibigan. Ginawa niya ito upang tumabi ang naturang lalaki. Kaso lang, hindi ito kumilos. Hoy, hindi mo ba narinig ang sabi ng kaibigan ko? Tumabi ka dyan kung ayaw mong mabangga. Minahon ka nga, Pitong. Kilala mo ba yan? Hindi ko kasi namumukhaan eh. Hoy ikaw, sino ka ba? Bingi ka ba o sadyang sira lang yung ulo mo? Gumilid na lang tayo, Pitong. Hayaan na natin yan. At ayun na nga ang kanilang ginawa. Pero walang tigil sa paglilita niya si Pitong. Dala na rin sa espiritu ng alak. Iniwas ni Daniel na hindi matamaan ng flashlight sa mukha ang lalaki. Kaya sa baba na lang niya ito itinutok. Nang makalapit sila, ay natamaan ng ilaw ang paa ng lalaki. Nagulat naman itong si Daniel dahil napakaitim at halos dumoble ang sukat nito at meron itong mahabang kuko. Pero imbis na magpanik ay pinilit ni Daniel na magpakatatag. Agad kasing sumagi sa kanya ang itsura ng aswang na pumaslang kay Tata. Bagamat kontrolado ang emosyon, ay animoy tambol naman sa pagkabog ang kanyang dibdib. Ang espiritu ng alak ay tila kumalas sa kanyang diwa. Nang makalampas sila sa lalaking yon, ay narinig niya ang kakaibang paghinga. Samantalang si Pitong ay patuloy sa paglilita niya. Nang makalayo na sila ng ilang metro, ay pasimple naman siyang lumingon ngunit wala na doon ang lalaki. Hanggang sa may bumagsak sa kanilang harapan. Katulad nito ang anyo ng isang gabunan. Sa tindi ng kanilang takot ay nabitawan nila si Alfredo at napatras na sila. Lumingon pa sa kanila si Alfredo at nagtakang nagtanong kung bakit umatras ang mga kasama hanggang sa tumagos sa dibdib ng binata ang mismong kamay ng aswang. Dito na sila kumaripas ng takbo. Dahil na rin sa takot ay nagkahiwalay sila ni Pitong ng direksyon. At sa kasamaang palad ay si Pitong ang hinabol ng gabunan. Nais man niyang saklolohan ang kaibigan pero alam niya na wala siyang laban sa nilalang na yon. Bumalik siya sa burol at sumigaw at itinuro ang kanyang pinanggalingan. Naalarma naman ang lahat ng tao sa lamay na yon dahil sa inasal ni Daniel. May iilang kalalakihan naman ang sumugod at tinanong kung nasaan ang aswang. Sa takot ni Daniel ay kumaripas na siya ng takbo papauwi. O Daniel, apo, bakit ka ba nagsisisigaw? Nakakabulaw sa mga kapitbahay. Nakainom ka ba? Lolo Carding, may aswang. Si Pitong at Alfredo patay na yata. Ano? Bakit? Ano ba ang nangyari? Umatake ang aswang sa lamay? Hindi po sa lamay, Lo. Inihatid kasi namin si Fredo. Doon po sa daan, may isang lalaki na humarang. Naging aswang po siya, Lo. Hinabol niya kami. Hindi ko na alam kung buhay pa ba si Pitong. Pero si Alfredo, wala na po siya, Lo. Diyos ko, Daniel. Di ba sinabi ko naman sa'yo na doon ka lang sa lamay? Bakit ka pa lumayo? Pero ang mahalaga ay ligtas ka. Pero ang mga kaibigan mo. Lolo Carding, ano na po ang gagawin natin? Buhay pa ba ang kaibigan ko? Natatakot po ako, Lo. Samantala,
Nagkagulo naman ang mga tao mula sa may lamayan. Hindi na nila nakita si Pitong, pero si Alfredo ay natagpuan nila na wala ng buhay at wakwak ang dibdib. Tagos ito sa likuran. Kinabukasan, kahit ang pagbaba ng hagdan ay hindi magawa ni Daniel dahil pa rin ito sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay nariyan lang sa paligid ang aswang. Maya-maya ay dumating ang iilang mga tao kasama na ang pamilya nila ni Pitong at Alfredo. Hangad nila na maliwanagan kung ano ba ang nangyari sa kanilang kapamilya. Takot man pero isinalaysay ni Daniel ang lahat. Hindi naman maiwasan na may iilang kamag-anak ng biktima ang sinisi si Daniel kung bakit niya iniwan ang dalawa. Pumagitna naman si Carding at pinagtanggol ang apo. Nakiusap ang matanda na huwag sisihin ang kanyang apo dahil kahit sino naman ang nasa ganoong sitwasyon ay walang iisipin kundi ang tumakas. Nalaman din nila sa mga tao na hindi pa natatagpuan si Pitong. Gayunpaman, nang humapat nakaalis na ang mga tao ay kinausap ni Carding ang apo. Bakas sa itsura nito ang labis na pag-aalala. Daniel, apo, huwag ka nang matakot. Hahanapin ko si Baste. Tiyak makakatulong siya sa atin. Huwag po kayong umalis, Lo. Baka ikaw naman ang tambangan ng mga aswang na yun. Huwag kang mag-alala, apo. Hindi ko hahayaang mapahamak ang sarili. Hindi umaatake ang mga aswang sa ganitong oras. Terik na terik ang araw. Mag-iingat ka po, Lolo Carding, at bumalik po kayo kagad. Sa pag-alis ng matanda ay isinarado ni Daniel ang buong bahay. Sa pagtahimik ng lahat ay tila naririnig niya ang atungal ng aswang. Hindi siya madasalin pero sa sandaling yon ay wala siyang tigil sa pagdarasal. Humingi siya ng tawad at proteksyon sa Panginoon. Pagsapit ng tanghali, habang nagsasaing siya ay panay silip siya sa labas ng bahay nila. Mabuti na lang at may iilang tuyo pang natira, kaya inihaw niya ito sa baga. Gawa nga rin sa nararamdaman niya ay wala siyang ganang kumain. Pinilit na lamang niya na lagyan ng laman ang kanyang tiyan. Simula pa kasi noong gabi, matapos ang engkwentro niya sa gabunan, ay nag-iba na ang kanyang pakiramdam. Parang magkakasakit siya at hapong-hapo ang katawan. Habang kumakain siya ng mabagal at nag-iisip ng malalim ay halos kumawala ang kaluluwa niya sa gulat dahil sa pagkalansing ng mga kaldero. Gawa na rin sa paghahabulan ng dalawang pusa yon. Pagpatak ng alas 12, nasipat niya na ang dalawang taong paparating, ang kanyang lolo at ang ermitanyong si Baste. Gumuhit ang ngiti sa kanyang pisngi at gumaan ang pakiramdam. Naghintay naman siya sa balkonahe. Tinitigan siya ni Baste at nagsindi ng tabako. Naglakad ang ermitanyo paikot ng bahay at ibinuga ang usok ng tabako sa dingding ng bahay. Lo, ano pong ginagawa ni Mang Baste? Nagpapatay po ba siya ng lamok? Gumagawa siya ng ritual, apo, para proteksyonan laban sa masasamang elemento. Protektado ka sa anumang panganib kapag nandito tayo sa loob ng bahay. O Baste, tapos ka na ba? Oo, Carding. Pero sa apo mo ay hindi pa. Halika dito, Daniel. Markado ka na ng aswang. Hubarin mo ang lahat ng iyong mga saplot at maligo ka. Ito ang mga dahon ng kalamansi. Ibabad mo ito sa tubig na ipampapaligo mo. Mang Baste, ano po ang gagawin ko sa mga damit ko? Lalabahan ko po ba? Susunugin. Magningas ka na nga po, Carding. At sunugin mo ang mga damit na pinagubaran ng apo mo. Matapos magawa nila ang utos ng ermitanyo, ay sa balkonahe sila tumambay habang umiinom ng kape. Nagawa na rin ni Baste na orasyonan si Daniel upang tuluyang mabura ang marka ng aswang.
At dito mas nailahad ni Daniel sa ermitanyo ng malinaw ang tunay na nangyari nitong gabi. Tumatango-tango si Basti at nag-iisip. Tumayo siya at naglakad sa bakuran. Kasunod nito ay nagbigay siya ng payo sa dalawa na wag nang umalis kapag gabi. Bago naman mag-alas 5 ay nagwika si Daniel na bibili siya ng uulamin nila. Tiniyak naman niya ang matanda na maayos na ang kanyang lagay. Samantala, bago siya tumuloy sa palengke ay dumaan muna siya sa bahay ni Pitong. Hindi pa rin natagpuan ng lalaki at walang nagawa itong si Daniel, kundi ang manlumo. Mukhang hindi rin maganda ang tingin ng kapamilya ni Pitong sa kanya, kaya hindi na rin siya nagtagal pa. Bumili siya ng isda, tuyo, mga itlog at gulay. Habang nakikipagkwentuhan siya sa mga nagtitinda, ay biglang may malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Pansin na pansin niya yon dahil tila may dumampi na yelo sa kanyang batok. Napahawak siya bigla doon at sa di kalayuan ay nakita niya ang isang lalaki sa kalsada na nakangiti sa kanya. Para bang may pagnanasa itong kainin siya ng buhay. Sa hindi malamang dahilan, tila ba tumatahimik ang lahat at nakatutok lang ang atensyon niya sa lalaking yon. Nagmadali na siyang umalis. Mabuti na lang dahil buhay na buhay pa ang baryo. May mga tao at mga batang naglalaro sa daan. Hindi na siya tumingin sa iba, kundi sa tanging daan na tinatahak lang. Iniiwasan niya kasing makita pang muli ang lalaki sa palengke. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Matapos ng hapunan at gawain sa gabi, ay isinara niya na ang mga pinto't bintana. At sa huling bintanang isasara sana niya, ay nasipat niya ang isang figura ng tao. Lo, may tao. Ayun po sa may ilalim ng puno. Abay, sino kaya yan? Nako, napakaliwanag pa naman ng buwan. Isara mo na ang bintana, Apo, at magdasal ka bago matulog. Hindi po ba natin naalamin kung sino ang taong iyon? Bakit, Apo? Sigurado ka bang tao yon? Kung normal na tao yon, hindi lang yung tatayo doon na animoy nananakot. O sige, Polo. Naalala ko tuloy ang lalaki kanina sa palengke. Nakaiba po siya. Parang may balak na gawing masama po sa akin. Ganoon ba? Diyos ko, ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi lang sa pagtanggal ng marka magtatapos ito. Mukhang nasundan ka na talaga, Apo. Ano po? Ibig sabihin, aswang ang taong iyon? Papaano na po tayo, Lo? Wala si Mang Basti dito. Gumawa ka ng apoy sa abuhan at ilalabas ko naman ang mga itak natin. Hindi tayo papadala sa pananakot ng aswang na yan. Hindi rin naman siya makakapasok sa bahay. Sige na, Apo. Bilisan mo na. Matapos nilang magawa yon ay sinindihan naman nila ang lahat ng lampara. Binuksan ni Carding ang pinto at naglagay ng 2 lampara sa balkonahe. Imbis na matakot ay hinamon pa nito ang aswang at pinagmumura. Tila nahawa naman si Daniel sa katapangan ng kanyang lolo kaya lumabas na din ito at may dalang itak. Ilang sandali pa ay bumaba siya ng bahay. Kinuha niya ang sulu sa may silong at sinindihan. Ang kaninang figura ng tao ay dahan-dahang nag-iba ng hugis. Naging mas malaki ito at kitang-kita ang malalalim na paghinga dahil sa gumagalaw na balikat. Takot man pero hindi na nagpapatinag pa ang binata. Iwinasiwas niya ang dalang sulo at humahakbang na papalapit ang gabunan. Napapalunok na lang sa laway at tagaktak na ang pawis sa noo. Tumigil ang gabunan at tila ba may kakaibang puwersa ang nagpahinto nito sa paglalakad. Hinamon na niya ang aswang at nagpakita ng katapangan. Habang si Carding ay nagtungo sa kusina, sinabuyan niya ng mga dahon ng makabuhay ang apoy.
sa abuhan dahilan upang kumalat ang usok nito. Samantala, sumimangot ang itsura ng gabunan nang kumalat na ang usok sa paligid. Umangil ito at nagwala. Ang mga malalaking sanga ng kahoy ay ibinato niya kay Daniel. Napangisi na lamang ang binata ng mapagtanto niya na hindi nakakalapit ang aswang sa kanila. Hanggang sa umalis na lamang ito, pero nag-iwan ng banta sa kanya. Pumasok ka na dito, Daniel. Baka bumalik pa ang demonyong yon. Lo, effective ang ginawa ni Mang Baste. Hindi nga siya nakalapit sa atin. Pero paano po yan, Lo? Nagbanta ang aswang na muli siyang babalik. Hindi dapat ikatuwa ang nangyari. Dahil tiyak hindi na tayo titigilan ng nilalang na yon. Kaya dapat lagi tayong alerto sa lahat ng oras. Paano kung bumalik po ang aswang? Mas maganda yata na nandito si Mang Baste. Dito na lang kaya natin siya patirahin, Lo. Mas mabuti yon para may kasama ka kapag babalik na ako ng Cebu. Hindi maaari, Apo. May responsibilidad si Baste. Tsaka ermitanyo yon. Mas nanaisin nito ang mamuhay mag-isa sa bundok. Sa sumunod na gabi ay biglang narinig nila ang boses ni Pitong. Nagsisisigaw ito sa labas at humihingi ng saklolo. Nasipat niya ito na tumatakbo palayo. Tinawag at sinundan naman niya ito. Nangamba naman si Carding kaya agad niyang tinawag ang apo na pabalikin sa loob ng bahay, pero huli na ang lahat dahil nakalayo na ito. Nanatili ang matanda sa balkonahe at tinanaw ang direksyon ng apo. Samantala, nawala sa paningin niya si Pitong. Panay sambit siya sa pangalan nito hanggang sa ibang tao ang lumitaw. Ito ay ang lalaking aswang. Napaatras siya at sinubukang kumuha ng patpat na ipanglaban. Ngumisi ang lalaki at tumakbo papalapit sa kanya. Kumaripas naman siya ng takbo, pero dinig na dinig niya ang boses ng aswang na para bang nasa tabi lang mismo ng kanyang tenga. Tumatawa ito ng mahina pero nakakakilabot. Pinaglalaroan siya nito na labis niyang ikinasindak. Hanggang sa may makapal na puting usok ang nasalubong niya. Pamilyar sa kanya ang amoy nito na nagmumula sa tabako ni Mang Baste. Nang makalagpas siya sa usok ay tila may bumagsak sa lupa at sumisigaw ang lalaking humabol sa kanya. Naglulupasay ito sa lupa na animoy, nangati ang buong katawan. Ang katawan nito ay naglalaban sa anyo ng tao at anyo ng aswang. Nais nitong maging aswang ngunit tila may pumipigil dito dahilan upang sumigaw na ang lalaki. Lumantad si Baste na animoy walang nangyayari. Pasimple itong nagpapausok ng tabako at tinapik-tapik pa ng patpat ang lalaking naglulupasay. Dito napansin ni Daniel na sa tuwing nalalanghap ng aswang, ang usok ay nahihirapan itong huminga. Sa patuloy ng pagpapausok ng ermitanyo, ay halos lumuwa na ang mata ng lalaking yon. Nakapagpalit anyo ito ngunit hindi buo. Kumbaga, isang payat na bersyon ng isang gabunan. Pero wala na itong kakayahang makatayo at makalaban. Kumapang na ang aswang papalapit sa ermitanyo ngunit pinagkakatuwaan pa ito ng matanda. Tumatalon-talon pa ito paatras na umiiwas sa aswang hanggang sa tuluyang tumigil ito at umunat ang katawan. Kasunod nito ay ang pagpagpag ng agyo sa tabako sa mismong katawan ng aswang. At sa ilang sandali ay biglang nagliyab ang katawan nito. O Daniel, anong ginagawa mo dito sa labas? Di ba ang sabi ko huwag nang lumabas kapag gabi? Hinahabol ko po kasi ang kaibigan ko. Kitang-kita ko si Pitong. At pati yung boses niya kilala ko. Pero bigla po siya naglaho. Siya po yung kasamaan ko na tumakas sa aswang at hindi na natagpuan. Pitong, yun ba ang pangalan ng kaibigan mo?
Naku, matagal nang patay yon. Nililin lang ka ng aswang na yan upang makalabas ka ng bahay. Kung hindi ka niya kayang pasukin sa loob, gagawa siya ng paraan upang ikaw mismo ang lalabas ng bahay. Mabuti na lang at napadaan ako dito. Ay nako. Sige, tara na. Ihatid na kita sa inyo. Maraming salamat po, Mang Baste. Kung hindi po dahil sa inyo, baka patay na po ako ngayon. Sa susunod, bata, huwag ka agad magtiwala lalo na sa taong matagal nang nawala. Ang mga nilalang katulad ng aswang ay tuso at mapanlinlang. Kalimitan sa mga biktima ay hindi inaatake ng aswang, kundi sila mismo ang lumalapit sa kapahamakang gawa nga ng pagkakalinlang. Daniel, apo, ikaw na ba yan? Naku, salamat sa Diyos at buhay ka. Baste, nariyan ka din pala. Bakit? Ano bang nangyari? Nalinlang kayo ng aswang. Pero huwag ka mag-alala. Paparito talaga ako upang bigyan kayo ng habay. Upang hindi mabiktima ng aswang. Pero munti ka na. Malakas din ang kutob ko kanina na hindi si Pitong ang lalaking iyon. Kaso tumakbo na palayo si Daniel. Pasensya na, Polo. Akala ko po kasi talaga. Diba, sinisi din ako sa pamilya ni Pitong. O sige, pasok na tayo sa loob upang maibigay ko na sa inyo ang habay at madasalan ko kayo. Inabukasan, dumalo sila sa libing ni Tata. Pagkatapos ay pinulong sila ng kapitan sa sentro ng baryo. Nagpahayag ito ng pagdadalamhati at hinimok ang mga tao na maging vigilante. Kasalukuyang ding pinaglalamayan si Alfredo sa sandaling yon. Gayunpaman, nagbahagi din ng saloobin si Carding. Pero hindi niya binanggit ang tungkol sa ermitanyo. Alinsunod na rin sa kailingan nito. Matapos ang pagpupulong ay nagsiuwian na ang lahat. Patuloy naman sa pag-uusap ang maglolo hanggang sa may napansin si Daniel na mga kalalakihang hindi pamilyar sa kanya. Mangyari kasi na kilala niya ang mga nasa baryo. Hindi man ito sa pangalan pero sa mukha ay kilalang kilala niya. Hindi na lamang niya ito sinabi sa matanda at patuloy na nakikipagkwentuhan. Tinatayang nasa 4 na kalalakihan. Hiwa-hiwalay naman ng mga ito na nakikihalubilo sa nagkukumpulang mga tao. Pagdating nila ng bahay, ay doon niya na ito sinabi sa kanyang lolo. Ayon sa matanda, hindi imposibleng walang re-resback sa namatay na aswang dahil isa ito sa kanilang mga ugali, ang maghiganti. Bago pa sumaklob ang dilim, ay naghanda na sila. Gumawa si Daniel ng mga boteng may lamang gaas at mitya. Sisindihan niya ito at itatapon sa kalaban. Kahit man lang sa ganoong paraan, ay may panlaban siya sa mga aswang kung sakali man. Pero lumipas muna ang ilang gabi na nagiging payapa ang lahat. Hanggang sa ika-5 gabi, nadatnan niya ang kanyang lolo na nakatingala sa langit habang nasa bakuran. Lo, pumasok ka na po ng bahay. Ano po ba ang tinitignan mo dyan? Ang liwanag at ang ganda ng buwan. Pero sa kabila nito ay ang kadailimang nagbabadya. Sa mga panahong ganito, mas malakas ang mga aswang, apo. Yan ang sinasabi ng ating mga ninuno. Oo nga, Polo. Ganyan din ang sinasabi sa mga napapanood ko. Alam mo ba, Lo, doon sa Cebu, kahit maingay pero magaan ang buhay doon. Dahil may kuryente, may telebisyon at kung ano-ano pa. Ba't di ka na lang po kaya sumama sa akin sa pagbalik ko doon? Naroon naman po sila, tiya. Bakit nagtitiis ka sa lugar na ito? Madilim na nga, may aswang pa. Shhh! Tumahimik ka, Daniel. Pakinggan mo. Parang may kakaibang ugong. Wala naman, Lo. Baka pagod na po kayo. Magpahinga na po muna tayo. Pakinggan mong mabuti. May kakaibang ugong sa hangin. Parang may humihinga. Dahil naman sa kakaibang naramdaman, ay pumanhik na ng bahi ang matanda. Nasa hagdan pa lang siya, ay biglang nag-alulungan ang mga aso.
Agad nilang isinara ang mga pinto at mga bintana. Nag-iwan din sila ng mga nakasinding lampara sa paligid ng bahay upang madali nilang makita kung may nilalang na lalapit sa kanila. Hanggang sa narinig nila ang isa-isang pagkabali ng mga sanga sa puno. Animoy sinadya ang pagkakapilas ng mga ito. Nang kanilang silipin ang labas, ay may nakita silang mga nilalang na bumaba sa mga puno. Nasa 6 ang bilang ng mga ito. Alam na nila na may mga aswang sa paligid. Nagpaningas na si Daniel ng apoy sa may abuhan at inihanda ang mga boteng may lamang gaas. Hanggang sa nagkakalabugan na ang mga kanilang dingding. Talagang nanadya ang mga aswang. Pinagbabato nila ang bahay ng maglolo. Ilang minuto pa ay nainis na itong si Daniel, kaya matapang nitong binuksan ang pinto at gumanti ng pagbato gamit ang mga boteng may gaas. Nagliyab agad ang bahagi ng paligid kung saan 3 magkasunod ang ibinato ni Daniel. At dito tumambad sa kanya ang itsura ng mga gabunan. 2 sa mga ito ay nagpakita na sa kanya. Ano? Bakit ayaw niyong lumapit? Sige, lapit pa mga demonyo kayo! Apo, mag-iingat ka. Huwag kang bumaba ng bahay kahit anong mangyari. Huwag ka pong mag-alala, Lo. Patigasan kami ng mga ito kahit hanggang umaga pa. Umangil na ang mga gabunan at sa kabila ng naglalakihang anyo ay kahit sa bakod ay hindi sila makalapit. Bagay na nagpapalakas ng loob ni Daniel. Inurot pa niya ng gusto ang mga aswang at isa sa mga ito ay tila nagsagawa ng guhit sa lupa. Lumuhod, dumipa at tumingala sa buwan. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo ito at nakangising lumapit. Winasak nito ang bakod at sa walang pagdadalawang isip ay nakalapit na ito sa bahay. Mabilis na pumasok si Daniel at labis na nagtaka. Tila na kontra nito ang proteksyon ng ermitanyo. Niyugyug nito ang haligi ng bahay hanggang sumunod na ang lahat. Literal na pinalibutan ng 6 na gabunan ang kanilang bahay. Takot na ang maglolo. Ang pangontra nilang dahon ng makabuhay ay tila wala ng bisa. Hanggang sa umatungal ang mga nasa labas. Nang silipin ni Daniel ay nakita niya si Mang Basti na pinagpapalo ng tungkod ang isang gabunan. Sa tanda nito ay napakaliksing kumilos. Dito na rin naglakas loob si Daniel na muling lumabas at pinagbabato ang mga aswang. Nagliyab na ang paligid. 6 na gabunan laban sa nag-iisang ermitanyo, pero hindi man lang nakitaan ng takot ang matanda. Bagkus, mukhang nalilibang pa ito. Nakahilera na ang 6 na aswang at dito na nagsindi ng tabako ang ermitanyo. Sa pagbuga ng usok nito ay dahan-dahang humakbang paatras ang mga kalaban. Kakaiba ang usok ng ermitanyo dahil hindi ito sumasabay sa hangin. Parang may sarili itong buhay at may direksyong tinatahak. Gaulap naman ang kakapalan ng mga usok hanggang sa isa-isang nagtatakbuhan ang mga gabunan. Papalayo noon pero mabilis silang hinabol ng usok. Isa-isang napaluhod ang mga gabunan na parabang ginapos ng mga usok. Pumaikot sa liig nila ang usok dahilan upang masakal sila. Umaatungal at naghahabol ng hininga habang si Basti ay tinatapik-tapik pa ang tungkod sa kamay bago hinambalos sa mga nakaluhod na gabunan. Katulad sa naunang nasaksihan ni Daniel, nangisay ang mga aswang sa pamamagitan lang ng usok. Isa-isang pinatakan ng agyo at sabay-sabay nagliyab ang mga yon. Diyos ko, Baste, mabuti at naparito ka. Paanong nangyari na nakalapit sila sa bahay? Yan ang isa sa katangian ng mga gabunan. May kakayahan silang makagawa ng pangontra. Sa unang hagupit ng pangontra ay natatalo sila. Pero asahan mo sa pangalawa ay wala na itong bisa sa kanila. Kamusta naman kayo? Wala bang nasaktan?
Wala naman, Baste. Ilang aswang pa ba? Kailan pa ba ito matatapos? Habang may mundo, may aswang. Makalipas ang isang buwan, nakumbinsi rin ni Daniel na sumama ang matanda sa kanya. Masakit man kay Carding na iiwan ang bahay kung saan naroon ang alaala ng kanyang asawa at pamilyang binuo, ay wala na siyang magagawa pa. Mas mahalaga pa rin ang buhay. At sa huling pagkakataon ay nagpakitang muli si Basti. Labis na nagpasalamat ang maglolo sa ginawa nitong pagliligtas sa kanila. Samantala, dumating sila ng Cebu at doon sa anak niyang si Irma, tumuloy ang matanda. Hindi naman doon tumira si Daniel dahil malayo ito sa paaralan. Mas minabuti nito na mangupahan ng kwarto. Dumadalaw naman tuwing Sabado si Daniel, alinsunod na rin sa kailingan ng kanyang lolo. Lo, kamusta naman po kayo dito? Kahit papano, parang nasa Maguindanao ka pa rin. Tignan mo ang paligid. Maraming puno, may bundok, dagat naman sa kabila at mas maraming tao. Mas okay na ito kaysa sa Maynila na puro gusali. Pero apo, samahan mo naman ako. Gusto kong maligo sa dagat. Nagtawanan ang dalawa. Nagbiro pa ang matanda na nabibilang na lang sa kanyang daliri kung ilang beses lang siya na nakaligo sa dagat. Habang masaya siyang pinagmamasdan ang matanda na nagtatampisaw, ay nakakita naman siya ng isang lalaki na humihit-hit ng sigarilyo. Napatitig si Daniel sa usok nito at naalala niya ang karanasan mula kay Manong Basti na isang ermitanyo na may kakayahang paluhurin ang mga gabunan. Wakas. Okay. Kamusta mga kabaryo? Para sa akin, napakaganda ng storya natin ngayon. Yun nga lang, medyo naguguluhan lang ako kasi hindi man lang nasabi kung anong tangan to ni Mang Basti, pero napakaganda. Para sa akin, napakalakas nitong ermitanyo. Hindi naman na natin kailangan alamin kasi yun nga, ermitanyo, alam nyo naman, sobrang lakas ng mga yan. Saka, grabe to, usok ng sigarilyo, di ba? Saka, ano ba yung kalaban nila? Gabunan. So yun. Yung shoutout ko pala sa inyo mga kabaryo, next upload na natin gagawin kasi sobrang busy natin sa TikTok shop. Pwede rin kayong pumunta ron, nagla-live ako ron sa mga produkto natin. So yun lang. Sa ngayon hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.